Hi everyone! Magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat. Welcome sa aking YouTube channel. Ako nga palang muli si Lerma Nubali Sarmiento, ang writer at author ng aklat na to na pinamagatang Life in Three Parts. Ang layunin at misyon ng aklat na to ay para magbahagi ng ebanghelyo ng salita ng Diyos sa buong mundo, para ipahayag ang katotohanan sa mga aral ni Jesus na templo ng Espiritu Santo ang katawan nating mga tao at ang Espiritu Santo ang siyang Diyos na makapangyarihan, ang siyang nag-iisang Diyos na nagbibigay ng buhay sa buong sangkatauhan. At tayong mga tao, hindi tayo iira dito sa mundo kung wala ang presensya ng Espiritu Santo. Dahil ang katawan na walang Espiritu ay patay. At tayong mga tao, wala tayong pwedeng ipagmayabang at ipagmalaki sa Espiritu Santo. Dahil ang Espiritu Santo ay ang Diyos na makapangyarihan na siyang lumikha sa atin na may pag-aari ng ating katawan at kaluluwa. Ang ating buhay ay hiram lamang natin sa Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo na lumukob kay Birheng Maria ay ang totoong amang espiritual at Diyos Ama na nagsugo kay Jesus na siyang parating kasama ni Jesus. Si Jesus ay Mesiya ng Espiritu Santo. Sinabi ni Jesus na templo ng Espiritu Santo ang katawan ng tao at ang tao ay hindi nabubuhay. Sinabi ni Jesus ng aking mga salita ay hindi nagmula sa akin, kundi sa amang nasa akin. Honestly, ang katawan ni Jesus ay sagradong tahanan ng Espiritu Santo. At ang mga aral at salita ni Jesus ay nagmula sa Espiritu Santo. At bilang isang tinawag ng Espiritu Santo na maging tagapagsalita rin niya katulad ni Jesus para magpahayag ng katotohanan na templo ng Espiritu Santo ang katawan ng tao at ang Espiritu Santo ay siyang nag-iisang Espiritu at Diyos na nagbibigay ng buhay sa buong sangkatauhan. At sa araw na to, ang topic ko ay warning sa mga bakla at tomboy. Huwag niyong subukin ang inyong Diyos. Sinabi ni Jesus nga na templo ng Espiritu Santo ang katawan ng tao at ang tao hindi nabubuhay dahil sa tinapay lamang. Sinabi ni Jesus na ang kasalanan na walang kapatawaran ay kapag nilapastangan mo ang Espiritu Santo. Honestly, sa banal na kasulatan, ipinagbabawal ng Diyos ang pumatol ka sa kapwa mo lalaki o kapwa mo bae. Sapagkat yan ay mga immoral na gawain na kasuklam-suklam at walang kapatawaran sa Espiritu Santo dahil yan ay mga kalaswaan at kamunduhan na sumisira sa templo ng Espiritu Santo. At sinabi ng Panginoon, ang sino mang sumira sa aking templo ay wawasakin ko rin. Honestly, ang mga bakla at tomboy, sarado ang kanilang puso't isipan na hindi nila nakikita na templo ng Espiritu Santo ang kanilang katawan at ang Espiritu Santo ay ang Diyos na makapangyarihan na may pag-aari ng kanilang buhay at hindi ang sarili nila. Ang mga bakla at tomboy ay naging mapagmataas at mayabang sa Espiritu Santo. Mas pinili nilang mamuhay sa kasinungalingan at pagkukunwari dahil nagpaampon sila sa demonyong si Satanas na nagmamataas at nagmamayabang sa Espiritu Santo. Pero ang Espiritu Santo, na siyang may pag-aari ng ating buhay, sa oras na bawiin na ng Espiritu Santo ang kaluluwa sa katawan ng tao, ang tao ay mamamatay. At kung ikaw ay naging isang bakla at tomboy dito sa mundo, na mas pinili mong mamuhay sa mali, kalabanin ang katotohanan at maglakbay sa kasinungaling at pagkukunwari, ang kaluluwa mo ay nasa panig ng demonyong si Satanas. Nasa kadiliman ng iyong kaluluwa dahil gumawa ka ng kasalanan na siyang ikagagalit ng Espiritu Santo. Ang nagbigay ng buhay sa ating mga tao ay ang Espiritu Santo at hindi ang demonyong si Satanas. Pero maraming mga tao, ang mas iniibig nila yung kagustuhan ni Satanas. Kaya ang ginagawa nila ay yung mga ikinagagalit ng Espiritu Santo, yung mga pinagbabawal ng Diyos. Tulad ng pangangalunya, pakikiapid, pagbebenta ng aliw, at kung ano-ano pa nakalaswan at kamunduhan. Yan yung mga ginagawa ng mga tao na hindi naging kaisa ni Jesus, na nagpupurit sumasampalataya sa Espiritu Santo. Bagkus kinakalaban ng mga bakla, ng mga tomboy, ng mga immoral na tao dito sa mundo, ang Espiritu Santo na siyang Diyos na may pag-aari ng kanilang buhay dahil hindi tinatanggap ng mga tao sa mga aral ni Jesus na templo ng Espiritu Santo ang kanilang katawan, ang Espiritu Santo ay ang may pag-aari ng kanilang buhay. Kasi maraming mga tao sarado ang kanilang puso't isipan kung kaya hindi nila napagtiiman sa kanilang puso't isipan na
pag-aralang mabuti kung bakit si Jesus nagsasalita patungkol sa Espiritu Santo at kung bakit sinabi ni Jesus na ang kasalanan na walang kapatawaran ay kapag nilapastangan mo ang Espiritu Santo. Honestly, narito na tayo sa huling panahon. Ang ating mundo ay punong-puno na ng kasalanan sapagkat maraming mga tao ang tumalikod na sa Espiritu Santo at mas inibig ang kanilang sarili at ang pera dito sa mundo, katulad ng mga bakla, katulad ng si Vice Ganda. Ang baguhin mo yung sagradong tahanan ng Espiritu Santo na naaayon sa kagustuhan mo, wala yang kapatawaran sa Espiritu Santo. Dahil yung ating katawan, hindi natin yung pag-aari. Ang ating kaluluwa, hindi rin yan natin pag-aari. Sinabi ni Jesus na huwag matakot sa may kakayahang pumatay ng katawan, ngunit walang kakayahang pumatay ng kaluluwa. Honestly, ang ating kaluluwa na siyang tinanggap ng lalaki at babae ay ang siyang totoong kawangis ng Diyos na siyang babalik sa Espiritu ng Panginoon para humarap sa paghuhukom. Ang mga tao na tulad ng mga bakla at tomboy na namuhay sa mali na kinalaban ng Espiritu Santo, honestly, kaawa-awa ang inyong kaluluwa. Sapagkat itatapon ng Espiritu Santo ang kaluluwa nyo sa impyerno, gawa ng mga kasalanan na pinaggagawa nyo sa Espiritu Santo. Walang tao na makakatalo sa Espiritu Santo. Dahil ang Espiritu Santo nagbibigay ng buhay sa ating mga tayang Alpha at Omega, ang simula at katapusan, na siyang Diyos Ama na nagsugo kay Jesus. Si Jesus ay Mesiya na ipinapako at pinapatay ng saling lahi ni Abraham na silang mga pari, dahil hindi tinatanggap ng mga saling lahi ni Abraham na si Jesus ay Mesiya at anak ng Diyos. Dahil hindi nila nakikita ang katotohanan na si Jesus at ang Espiritu Santo ay parating magkasama. At bawat katawan ng bawat tao ay sagradong tahanan ng Espiritu Santo. So walang sino mang tao, walang bulaang propeta, ang makapanlilin lang sa Espiritu Santo. Alam ng Espiritu Santo ang bawat puso at niloloob ng bawat tao. Alam ng Espiritu Santo kung sino yung nakikinig sa kanyang mga salita na sumusunod kay Jesus na naglalakbay sa Espiritu at katotohanan. Alam ng Espiritu Santo kung sino yung nasa panig ng demonyong si Satanas na lumalapastangan sa kanya, na namumuhay sa kataas at kayabangan gawa ng pride. Tulad ng mga bakla tomboy, sila ay mga antikristo na lumalapastangan sa Espiritu Santo. Honestly, ang mga bakla tomboy, bilang naman ang mga araw nyo bilang na yung buhay nyo. So oras na bawi ng Espiritu Santo yung kaluluwa sa katawan nyo, matotodas kayo. Ang masaklap, doon sa kabilang buhay, kapag kaluluwa ka na, yung mga ginawa mong kasalanan dito sa Espiritu Santo, sa mundo, sisingilin ka ng Espiritu Santo kapag kaluluwa ka na. Magbabayad ka ngayon ng utang sa Espiritu Santo. At kapag kaluluwa ka na, wala ka ng chance para pa magsisi at itama mo yung mali. Dahil wala nang kakayahang bumalik pa ang iyong kaluluwa sa iyong katawan. Sa oras na umalis na ang kaluluwa ng tao sa katawan natin, mamamatay ang katawan ng tao. At ang katawan ng tao ay ililibing lang o dili kaya ay susunugin. So yung kaluluwa ang siyang huhusgahan, hindi yung mga nagawa mo dito sa mundo na sinasabi mong mabuti ka. Honestly, ang mga bakla, tulad ni Vice Ganda, na ginagawa yung kabutihan sa ibang tao na nagpapaaral ng ibang mga kabataan, ibang mga tao. Pero hindi iyon ang nakakalugod sa Diyos Ama. Ang nakakalugod sa Espiritu Santo ay panatilihin mong sagradong tahanan niya yung iyong katawan na malinis at naglalakbay ka sa Espiritu at katotohanan. Tumatalikod ka sa paggawa ng mali at paggawa ng masama. Pero yung mga bakla at tomboy tulad ni Vice Ganda, patuloy pa rin siya nagmamataas at nagmamayabang sa Espiritu Santo. Honestly, walang puwang sa langit ang kaluluwa ng mga bakla at tomboy
na nagmamataas at nagmamayabang sa Espiritu Santo na mas pinili nilang mamuhay sa mali at kalabanin ng katotohanan. Dahil ang una nilang kinakalaban ay mismo ang Espiritu Santo na siyang Diyos na lumikha sa sarili nila na may pag-aari ng buhay nila. Kaya hinihikayat ko mga tao na mag-repent na kayo at kilalanin nyo sa puso nyo na ang Espiritu Santo ay ang Diyos na makapangyarihan ang nagbibigay ng buhay sa sarili nyo at hindi ang anumang mga bagay dito sa mundo. Walang magagawa ang kasikatan mo dito sa mundo, yung pera, yung lahat ng mga material bagay na nilikha na naipundar mo dito sa mundo. Hindi mo yan madadala sa kabilang buhay. Dahil kaluluwa mo lang ang pwede mong bitbitin kapag lumisan ka dito sa mundo. Dahil ang kaluluwa ng tao ang siyang huhukuman. Yung mga naipundar mo dito sa mundo, iiwan mo yan sa mga mahal mo sa buhay, dito sa lupa. Pero hindi iyan ang magliligtas sa kaluluwa mo. Honestly, ang Espiritu Santo na nasa katawan nating mga tao ay ang siyang Diyos na makapangyarihan na nagbibigay ng buhay sa atin. Ang Diyos ay narito na. At kung inaakala nyo na ang may pag-aari ng katawan at kaluluwa nyo ay si Jesus, hindi nyo nakikilala ang totoong Ama ni Jesus. Sinabi ni Jesus na greater yung tatay niya. Honestly, yung katawan ni Jesus, templo yun ng Espiritu Santo. Ang bumuhay kay Jesus ng ikatlong araw ay ang Espiritu Santo rin. Sinabi ni Jesus, there is power once you receive the Holy Spirit. Sinabi ni Jesus, you will become my witnesses in Jerusalem, in all Judea, and Samaria, and at the end of the earth. Ako, tinawag ng Espiritu Santo na magpahayag ng katotohanan para ipakilala siya na siya lang yung nag-iisang Diyos na makapangyarihan, na siyang lumikha sa ating mga tao ang nagbibigay ng buhay sa ating mga tao. At ang Diyos ay narito na dahil ang Espiritu Santo ay ang Diyos na nagbibigay ng buhay sa ating mga tao. Kaya hinihikayat din ni Jesus ng mga tao na sambahin ng Diyos sa ating katawan. Kilalanin ng Diyos sa ating katawan. At sinabi rin ni Jesus na magsisi at wag nang gumawa pa ng kasalanan dahil ang kasalanan ay kamatayan. Honestly, ang Espiritu Santo ay ang Diyos Ama na nagsugo kay Jesus ay narito sa ating mundo at siya yung nagbibigay ng buhay sa ating mga tao at sa lahat ng mga bagay na nilikha ng Diyos dahil ang Espiritu Santo ay ang pinakamataas at pinakakataas-taas ng Diyos Ama, pinakamakapangyarihan na siyang may pag-aari ng langit at lupa. Dahil ang Espiritu Santo ang lumikha ng langit at lupa. At ang Espiritu Santo, ang amang espiritual na siyang pinaglilingkuran ni Jesus, na nagsugo kay Jesus. Honestly, winawarningan ko yung mga bakla at tomboy. Tatandaan nyo na templo ng Espiritu Santo ang inyong katawan. At bilang tao, wala kayong pwedeng ipagmalaki at ipagmayabang sa Espiritu Santo. Kahit ang demonyong si Satanas, wala yang kayang ipagmalaki at ipagmayabang sa Espiritu Santo. Dahil yung si Satanas, dati rin lang yung anghel na nilikha ng Espiritu Santo. Na naging demonyo sa Espiritu Santo. So, yung mga araw ni Satanas at ng mga bakla at tomboy na nagmamataas at nagmamayabang sa Espiritu Santo, honestly, bilang ng mga araw nyo. Dahil ang Espiritu Santo ang Alpha at Omega. Kaawa-awa kayo kung hindi kayo magbabalik sa Espiritu Santo para mamuhay sa katotohanan. Sapagkat kung mananatiling mapagmatas mayabang kayo na mas pipiliin yung mamuhay sa kasinungalingan at pagkukunwari, nasa panig pa rin kayo ng demonyong si Satanas. At yun ay walang kapatawaran sa Espiritu Santo. Ang kalabanin mo, ang Espiritu Santo na siyang Diyos na may pag-aari ng buhay mo. At dahil doon, ang kaluluwa mo hindi makakapasok sa langit dahil mamamatay ka gawa ng kasalanan
na ginawa mo laban sa Espiritu Santo. Gawa ng kasalanan, magiging marumi ang iyong kaluluwa, marumi ang iyong puso, at kakalabanin mo ang Espiritu Santo na siyang iyong Diyos. Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli. Bye! Thank you!